Good morning, everyone. My name is Darjen Escarlan, and I'm from BSIT3 Block 8. So, in event-driven programming, we were tasked to develop a login and registration project in VB.NET Windows Form application with database connection server of your choice, MX Access or SAMP. So, ang pipilian natin dito ay SAMP. So, kailangan natin ma-met yung requirements na ito. So, ang una natin gagawin is i-open natin yung SAMP. So, since naka-open na yung akin, click na natin yung admin. So dito, approach natin yan later. Pero ang dapat natin unahin gawin is yung bb.net. So, let's start. Traveling for days without my knowledge of provenance. Throughout my life, you caught me a renegade. Oh, wow. Through all my lows, you said we could start again, but I'm a renegade of your love. Oh, oh, but I'm a renegade of your love. Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And I saw So since nakagawa na tayo ng design, proceed na tayo sa pag-inject ng database or SQL dito sa ating bb.net. So, let's go. So since nakagawa na tayo ng ating dalawang design for login and register, pwede na tayo mag-install ng SQL. So, una natin gagawin is kung tayo sa tools, hanapin niyo yung Nugget Package Manager and then manage Nugget Packages or Solution. So in here, kung tayo sa browse, and then search nyo MySQL. Hintayin nyo lang kung sa magpakita tong MySQL data and then click it. Then paste nyo dito, check nyo dito sa may pag-i-installan nyo. Hintayin nyo lang. Apply. I accept. Then boom, okay na. So pagka-install natin, punta tayo dito. Then punta tayo dito sa, since naka-open na yung admin natin dito, punta tayo ng localhost, gumawa tayo ng bagong database. So ang aking database is login db. Diba tayo nyan, gagawa tayo ng, ang number of column natin is 3 and the table name is login table. So for 8 natin yan. Una nating ilalagay is ID. The next one is username. And the last one is password. So since ang username and password ay character, lalagyan natin dito ay varchar. And then, kayo na bahala dito, pero mas prefer 255 na lang siguro. Sa ID, wala tayong gagalawin dyan. Yung auto-increment lang. Ito, AI. Then, okay na. Save natin. So, since nakagawa na tayo, bro, ayan, proceed na tayo sa MySQL dito sa db.net. Ngayon, nakagawa na tayo ng ating database and database table. Pwede tayo mag-start i-connect yung ating database sa Visual Basic. So, unang natin gagawin is gagawa tayo ng connection. So, vim call as view MySQL connection, and then server is equals to
localhost, username equals to root, semicolon, and then password is equals to empty string, semicolon, and then database is yung pinaka database name nyo. So ang akin is login _ db. So the next thing what we're gonna do is copy natin to. Lagay din natin sa form 2. So magpapakita to kasi na-install na natin yung ating SQL. So let's start coding. So ngayon, ang mangyayari dito, gumawa tayo ng conditional statements. So if yung password is equals to confirm path, itatry niya tong execute. So ang mangyayari, irarun niya tong query na insert into login table, username and password, and then kung ano yung value na itong nilagay ng user, pupunta niya dito sa command, and then sa query, since nirun natin sa command yan, kakainin ng command, and then ipapasok niya sa connection. So ang mangyayari, yung na-insert nating data sa query, pasok niya sa con, and then mapupunta sa database. So let's try it. So gawa tayo ng account RJ, and then the password is Scarlet. So kapag di match yan, kunyari kulang, ang sabihin niya ay password not match. Pag meron namang n yan, account created successfully. So ang mangyari, since naglagay tayo ng close, in-empty string natin yan, and then i-close na yung connection, after natin makaregister ng account, mawawala na yan. So tignan natin sa database kung kumagat nga yung ginawa natin. Try natin. There you go. Kumagat. So it means tama yung ginawa nating code. So the next thing what we're gonna do is on the form 2 na. So since may existing account na tayo, gagawa naman tayo ng code na kapag tama or existing yung account, mag-welcome siya. And then kapag tama yung account, tama yung username, and mali yung password, magpo-prompt siya na mali yung nalagay mo. Pero kapag wala kang nilagay dyan or hindi existing yung username and password, ang sabihin niya, wala yung account na yun. So no user fund. So let's try it and then let's go. So ngayon nandito na tayo sa form 2, pwede na natin simulan. So ang lalagyan natin ng command para ma-detect ang dalawang ito is dito tayo maglalagay ng conditional statement sa login. So let's start coding. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. So now, natapos na natin yung code. I-explain natin kung paano ang nangyari. So, gumawa tayo ng variable using dim, username, and password. So, para mas mapadali yung pagta-type natin. So, if username is not equals to not empty, and also password is not equals to empty, so ibig sabihin nito, kapag may laman yung dalawang field, execute niya to, or else, kailangan magpa-prompt to. So, ang mangyayari, pag walang laman, pag may laman, execute niya to. Pag walang laman, magpa-prompt yung please fill up all the required fields. So, pag meron namang laman, itatry niyang i-execute to. So, open natin yung connection. Gumawa na naman tayo ng dim query as string. So, pero this time, hindi na siya insert, pero select na siya from login table where kung saan banda nakalagay yung username. So, yung username, kung anong nilagay na dito, and pag tumugma, kukunin niya dito. So sa adapter, gumawa tayo ng command na SQL data adapter. So yung query,
kapag tugma, kukunin niya sa connection, or I mean, pag yung query, nalagay na natin, nag-insert na tayo ng data, check na sa connection kung meron, and then pupunta siya sa my dataset, i-adapt fill natin yon. So yung adapter, malagay sa dataset, pinil natin, so makuha natin yung data na nanggagaling dito sa login database. So if tset.tables rows count that is not equals to 0, so ibig sabihin kapag merong user, or pag merong user, execute niya to, or else wala. So ang ibig sabihin dito, kapag naglagay ka sa input ng existing user sa nagawa na nating registration form, magpa-prompt tong condition na to. Or else, kapag pag naglagay ka sa input doon ng username na hindi existing sa database natin, ito yung magpa-prompt. So the next thing is, kapag meron, i-execute na to. So the dataset tables row is equal to, kapag tugma yung username and password, and then ang ipaprompt niya, welcome. So unless kapag yung username meron, pero hindi tugma yung password, ipaprompt niya, invalid pass. So let's try it. So gawa tayo dito. Natin. Password not match. So gumagana. Nalagyan natin yan. Account created successfully. So dito, yun natin. Pag nindot natin tong button na walang laman, magpa-prompt yung all the required fields. Meron naman, kung mali password, invalid yung password. So pag hindi naman existing, no user found. So let's try it. Ayun, lumana. So ito yung my name is Darja M. Escarlan. I'm from VSIT3 Block E. Thank you. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never